Kahit sino ay mapapasana all sa love story ng mag-asawang half Pilipina na si Caroline Crouch at piloto nitong asawa na si Babis. Sino ba naman ang hindi kikiligin ng mga panahon na nanliligaw pa lamang si Babis kay Caroline ay nagawa nitong paliparin ang minamanehong helicopter sa tapat ng school ng nobya, bagay na iilan lamang ang makakagawa. Kaya naman, ang mga araw na iyon ay itinuring ni Caroline na memorable. Ang panliligaw ni Babis ay nagbunga naman at napasagot niya ang dalaga hanggang sa sila ay tuluyan ng magpakasal. Parehong active sa social media ang dalawa kung saan ay binabahagi nila sa kanilang mga kaibigan at kakilala ang kanilang masayang pamilya. Subalit ang mala fairy tale na buhay ni Caroline ay maagang natapos dahil sa isang pangyayari ang naging dahilan ng masakit niyang kamatayan. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. May 11, 2021, araw ng Martes. Bago pa tuluyang sumapit ang umaga, ay nakatanggap ng tawag ang emergency response ng Athens. Sa kabilang linya ay isang lalaki ang humihingi ng tulong. Bagamat nahirapan pa ang mga officers na maintindihan ang kanyang sinasabi, ay nagawa nilang malaman ang eksaktong lokasyon ng caller. Pasado 6:00 na ng umaga nang makarating ang team sa lugar, agad nilang pinasok ang loob ng bahay. Pagpasok pa lamang sa loob ay bumungad na sa kanila ang magulo at nagkalat na gamit sa loob. Nagkalat ang mga gamit sa sahig, bukas ang mga cabinet at drawers. Subalit hindi nila ito agad na pinagtuunan ng pansin dahil ang una nilang hinanap ay ang mga biktima. Kaya naman agad nilang tinungo ang silid at natagpuan nila ang pakay sa loob ng master's bedroom ng bahay. Pagpasok sa loob ay nakita nila ang isang lalaki sa sahig. Ang kanyang bibig ay nakabalot ng duct tape na umabot sa kanyang leeg. Ang kanyang kamay at paa ay pawang naka-duct tape din sa kanyang likuran. Sa kama ay naroon ang isang babae na nakadapa at walang malay. Sa tabi nito ay naroon ang isang sanggol na umiiyak. Ang lalaki ay si Babis Anagnostopoulos at ang babae na nakadapa sa kama ay ang asawa nito na si Caroline Crouch at ang 11 months old nilang anak na si Lydia. Sa pag-eksamin sa katawan ni Caroline ay kinumpirma ng paramedics na wala na itong buhay. Ang baby naman na si Lydia, bagamat nakitaan ng mga signs ng distress, ay wala namang natamong kahit na anong injuries. Samantalang ang padre de pamilya naman na si Babis ay bahagyang natulala at walang kibo matapos na makawala sa pagkakatali nang makita ang wala ng buhay na katawan ng kanyang asawa. Dahil sa kalagayan ng lugar at ng mga biktima, ay agad na nagsagawa ng investigasyon ang forensic team. Di pa man nila nakakausap si Babis, ay kapansin-pansin na ang nagkalat ng mga gamit sa loob ng bahay, maging sa kusina at living room. Ang mga CCTV camera ng bahay ay sira at binaklas din. Ilan sa mga camera ay nakita nila sa living room, subalit wala na ang mga memory card nito. Pag-akyat sa hagdan ay nakabitin pa ang wala ng buhay na katawan ng isang white at brown na husky. Pinatay ito gamit ang sarili niyang tali. Matapos na masigurong ligtas na ang batang si Lydia at kumalma na ang survivor na si Babis, ay agad nila itong kinuna ng statement sa mga pangyayari. Ayon kay Babis sa kanyang mga naunang pahayag, ay mahimbing na silang natutulog na magising siya bandang 4:30 ng madaling araw. Pagmulat ng kanyang mga mata ay hindi na niya nagawang makapalag dahil sa nasa harapan niya ang 3 mga kalalakihan na nakasuot ng hood at may takip ang mukha. Ang mga ito ay may mga hawak na baril. Itinali siya ng mga ito sa kamay at paa bago siya nilagyan ng duct tape sa mata, bibig hanggang sa kanyang leeg. Bago ito lumapit sa kanyang asawa, pinipilit nilang paaminin ng kanyang asawa na si Caroline kung saan nakatago ang kanilang pera. Mas lalo pa nga silang nagpanik mag-asawa nang magising ang kanilang anak at magsimula na itong umiyak. Sa pag-aakala na pag nakuha na ang pakay ay aalis na ang mga salarin, ay itinuro ni Babis ang kinalalagyan ng pera. Nasa isang kahon ito ng Monopoly. Nang mga panahong yan kasi, karamihan sa mga tao sa Greece ay hindi nagtitiwala sa bangko dahil sa malimit ang mga ito na mabankrupt at iniisip nila na mas ligtas ang kanilang pera kung itatago nila ito ng personal.
Iyon din ang nasa isip ng mag-asawa. At para hindi madaling mahulaan ang pinaglalagyan, ay napagkasunduan nila na ilagay ito sa loob ng kahon ng Monopoly. Ayon kay Bobbies, ay kinuha ng mga salarin ng pera sa loob ng kahon ng Monopoly. Ang nasabing kahon ay nakita ng mga investigador sa living room ng bahay at wala ng laman. Subalit hindi pa rin umalis sa mga magnanakaw. Sa halip ay nag-ikot pa ang mga ito sa loob ng bahay. Binuksan ang mga cabinet at drawers at kinuha ang lahat ng mahahalagang gamit na pwedeng pagkakitaan gaya ng alahas. Maya-maya pa ay muling bumalik ang atensyon ng mga ito sa kanyang asawa at pilit itong pinapaamin kung nasaan nakatago ang iba pa nilang mahahalagang gamit. Bagamat wala nang mailabas ang kanyang asawa. Napasigaw pa nga ito ng malakas nang itutok ng isa sa mga magnanakaw ang baril nito sa walang muang nilang sanggol na anak. Ayon kay Bobbies, nang marinig niya ang sigaw ng asawa ay sinubukan niyang makawala sa pagkakatali. Subalit bigo siya at ang nakapulupot na duct tape sa kanyang leeg ay nagpahirap sa kanyang paghinga at naging dahilan para tuluyan na siyang mawala ng malay. Nang magising ay pinakiramdaman niya ang paligid at nang mapansin na wala ng tao sa loob ng bahay, ay pinilit niyang alisin ang duct tape sa kanyang mga mata. Nang mga oras na iyon ay tanging ang umiiyak na boses na lamang ng kanyang anak ang kanyang naririnig. Inabot pa siya ng halos 30 minuto bago niya tuluyang maalis ang duct tape sa mata. Nang matanggal ang duct tape ay agad niyang hinanap ang kanyang cellphone at dinayal ang emergency services gamit ang kanyang ilong. Nang makakonekta ay agad-agad siyang humingi ng tulong at kahit pa nga nahihirapang magsalita dahil sa may duct tape ang kanyang bibig, ay nagawa niyang masabi sa mga ito ang kanyang eksaktong lokasyon. Base sa statement ni Bobbies, ay nagawang mapagtagpi-tagpi ng mga investigador ang pangyayari. Malinaw sa kanyang salaysay na may 3 tao na pumasok sa loob ng bahay. Marahil ay may isang naiwan sa labas para magsilbing lookout. Mula sa labas ng bahay ay pumasok ang mga salarin mula sa likuran. Nang bigo sila na mabuksan ang pintuan, ay naghanap sila ng ibang pwedeng daanan at dito nila nakita ang bintana sa basement. Mula doon ay pumasok sila sa loob, una nilang pinatay ang asong si Roxy para mapigilan ito sa paggawa ng ingay. Sumunod ay tinungo nila ang silid kung saan natutulog ang mag-anak. Una nilang inatake si Bobbies dahil siya ang lalaki at tinali bago nila pinaamin si Caroline kung saan nakatago ang pera. Nang makuha ang pera sa kahon ng Monopoly, ay nagsimula silang maghalungkat sa loob ng bahay at naghanap ng mahahalagang gamit na pwede nilang ibenta. Bago umalis ay pinatay nila si Caroline gamit ang unan. At dahil nga ng mga oras na yon ay walang malay si Bobbies, ay inakala ng mga salarin na wala na rin itong buhay. At tuluyan na silang umalis sa paniniwalang wala nang ibang nakasaksi sa kanilang ginawa. Base sa kalagayan ng katawan ni Caroline, ay inatake ito ng humigit kumulang 6 na minuto. Ang mga pasa sa kanyang katawan ay nagpapakita ng mga senyales na ito ay nanlaban. Wala din senyales na ginahasa ito. Maliban dito ay nagawa din nilang ma-recover sa crime scene ang isang hood na hinihinalang pagmamay-ari ng mga salarin. Ayon kay Bobbies, ang nasabing hood ay natanggal mula sa isang salarin dahil sa kanyang pagwawala. At bagamat may duct tape sa mata ay maluwag iyon at nagawa niyang makita ang mukha nito. Ito ay agad niyang inilarawan sa mga investigador at agad naman silang gumawa ng sketch ng nasabing posibleng salarin. Ayon din sa kanya, ang mga salarin ay may hawak na isang itim na baril at ang isa naman ay kulay silver. Sa kabuuan ng mga magnanakaw ayon pa rin kay Bobbies ay nagawang tangayin ang ipon nilang mag-asawa na halagang 10,000 euros na gagamitin sana nila para pambayad sa pagpapagawa ng kanilang bahay. Ayon kay Bobbies ay nagawa nilang makabili ng isang maliit na lupa at plano nilang mag-asawa na patayuan nito ng kanilang sariling bahay dahil sa nangungupahan lamang sila sa kanilang tinitirhang property. Ang pinambili sa lupa ay nagmula sa iniregalo ng magulang ni Caroline sa kanya na 50,000 euros. Maliban sa 10,000 euros na cash ay nawawala din ang kanilang mga alahas na tinatayang nagkakahalaga ng 20,000 euros. Ayon sa mga pulis, base sa kanilang obserbasyon, ay mga professional na kriminal ang gumawa nito. Maaari umanong sinubaybayan ng mga ito ang pamilya at pinag-aralang mabuti ang gagawin bago nila tuluyang pasukin ang bahay.
Ang pangyayari ay mabilis namang kumalat at nagkaroon ng sari-saring espekulasyon at opinyon ng mga tao. Isa sa mga naging katanungan kung pera lamang ang pakay ng mga salarin ay bakit nila pinatay ang ilaw ng tahanan. Ilan sa mga opinyon pa ay maaari umanong nakagamit ng illegal na gamot ang mga suspect o maaari namang kilala at namukhaan ni Caroline ang isa sa kanila kaya nila ito pinatay. Subalit ang lahat ng iyon ay pawang mga opinyon lamang. Ang bagay na lubos na naging palaisipan sa mga investigador ay paano nalaman ng mga salarin na may tinatagong malaking pera ang pamilya sa loob ng kanilang tahanan. Kaya naman nagsimula silang mag-imbestiga sa circle of friends ng dalawa. Maaari kasing may nagbigay ng tip sa mga suspect. Kasunod nito ay nagawa ding makakuha ng mga investigador ng mga kuha ng surveillance camera sa ilang malalapit na bahay at establishment, malapit sa bahay ng mag-asawa. Sa nasabing footage ay nakita nila ang isang kulay itim na sasakyan na paikot-ikot sa lugar, kasunod dito ang isang motorsiklo. Habang abala ang lahat sa ginagawang investigasyon, ay isang lalaki ang naaresto sa border na tatawid sana sa Bulgaria. Ang nasabing lalaki ang 36 years old na Georgian national na si Georgi Heredesvili. Nahuli ito dahil sa ang passport na kanyang iprinisinta ay napag-alaman nilang peke. Ang lalaking ito ay isang wanted criminal at responsible sa 12 mga nakawan sa Athens sa loob ng nakaraang 6 na buwan. 3 sa mga nasabing krimen ay ginawa nila malapit lamang sa bahay ng mag-asawang Caroline at Babis. Kaya naman itinuring nila itong primary suspect sa krimen at pagkamatay ni Caroline Crouch. Isa sa mga krimen na ginawa ng mga ito ay noong December, kung saan ay pumasok sila sa bahay ng mga biktima mula sa bintana, sa likuran, at tulad ng nangyari kila Babis, ay sinaktan din ng mga ito ang mga biktima. Mula sa mga ito ay nagawa nilang makakuha ng 10,000 euros na cash at mga alahas. Sumunod ay noong March 2021, 2 buwan bago mamatay si Caroline. Tulad ng nangyari ay tinali din nila ang mag-asawang biktima bago kinuha ang pera at mahahalagang gamit sa bahay. Maliban dito, ang itsura nito ay parehong-pareho sa sketch na ginawa base sa paglalarawan ni Babis. Kaya naman siya ay agad na inaresto at isinailalim sa 4 na araw na interogasyon. Ang nasabing interogasyon ay naging mapusok dahil nagawa itong gulpihin at sakta ng mga interrogation officers. At sa kabila ng labis na pagpapahirap ay itinanggi nito na may kinalaman siya at ang kanyang grupo sa pagpatay kay Caroline Crouch. Paulit-ulit nitong sinabi na hindi pa niya naririnig ang pangalang Caroline Crouch at hindi sila ang pumasok sa bahay ng mga ito tulad ng ibinibintang ng mga pulis. Matapos ang investigasyon ay lumalabas na hindi nga ito ang suspect at wala itong kinalaman sa pangyayari. Dahil dito, ang lahat ng mga pulis na naka-assign sa kaso ay naalis sa kanilang serbisyo mula sa Athens Homicide Squad at ang kaso ay ibinigay sa ibang grupo. Sa panibagong investigasyon, ang kaso ay ibinigay sa Crime Against Life Department ng Hellenic Police. Kasunod nito ay naglabas sila ng pahayag sa publiko na kung sino mang makakapagbigay ng impormasyon na may kinalaman sa kaso ay pagkakalooban nila ng 300,000 euros na pabuya. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay itinuon nila ang kanilang pansin sa grupo ng Albanian Organized Crime Group. Noong una ay nagkaroon sila ng 100 na tao sa kanilang listahan at nabawasan ito hanggang sa magkaroon sila ng 10 person of interest sa tinatawag nilang red list. Ang nasabing 10 individual ay nasa listahan ng mga taong may criminal records sa lugar. Pinakita nila ang mga mugshot nito kay Babis, subalit hindi sila nagbigay ng kahit na anong detalye sa resulta. Habang tumatagal ay nagsimula namang mawala ng pasensya ang publiko. Nag-iwan ito ng pangamba sa kanila dahil sa maaaring may sumunod pang mga biktima hanggat hindi nahuhuli ang mga salarin. Patuloy naman ang panawagan ng pamilya ni Caroline Crouch para sa hustisya sa pagkamatay ng kanilang anak, lalo na ang kanyang asawa na si Babis. Nakipagtulungan ito sa mga pulis at malimit na magpa-interview sa media at mga mamahayag.
Aktibo din ito sa kanyang social media at sinasagot nito ang lahat ng katanungan na may kinalaman sa kaso. Hanggang sa tuluyan na magkaroon ng lead ang mga pulis noong June 17, 2019. 37 days makalipas ang pagpatay kay Caroline. Parehong araw na ginawa ng pamilya ang isang maliit na memorial service para kay Caroline sa isla ng Alonisus. Habang ginagawa ang seremonya, ay natuon ang atensyon ng lahat sa pagdating ng helicopter sa lugar. Lula ng mga investigador at ilang officers na humahawak sa kaso ni Caroline. Akala ng lahat ay naroon lamang sila para makiisa sa pagdadalamhati ng pamilya. Subalit pagkatapos ng seremonya, ay nilipitan ng mga ito si Babis. Noong una ay sinabi nila dito na may bago na silang lead sa kaso at kailangan nila itong sumama sa Athens para kilalanin ng mga salarin, kaya naman agad itong pumayag. Sa mga oras na iyon ay may bago ng lead ang mga investigador tungkol sa tunay na pangyayari. Si Caroline Crouch ay pinanganak noong June 12, 2001. Ang kanyang ama ay isang retired engineer. Ang kanya namang ina ay isang Filipina na si Susan de la Cuesta. Nang mag-retire ang ama ay lumipat ang pamilya sa isla ng Alonisus. 6 na taon lamang si Caroline noon. Kaya naman sa Alonisus na ito lumaki. Nabighani kasi ang kanyang mga magulang sa magandang tanawin at malinis na dalampasigan sa lugar. Sa murang edad ay napamahal na rin si Caroline sa buhay sa tabing dagat at nahilig ito sa scuba diving at iba pang mga aktibidad. Dito na rin niya nakilala ang lalaking nagpatibok ng kanyang murang puso sa kauna-unahang pagkakataon sa katauhan ng pilotong si Babis Anagnostopoulos noong 2017. Nang makilala ni Caroline si Babis, ay 15 anyos pa lamang ang dalaga. Nang mga panahong iyon ay isa ng ganap na piloto si Babis at nagtatrabaho bilang piloto ng commercial helicopters. Pumunta ito sa Alonisus Island dahil sa naroon nagtuturo ang kanyang ina na isang guro at ang ama naman nito ay isa ring civil engineer. Nagkakilala ang dalawa sa isang parade na ginaganap doon tuwing Good Friday. At mula ng araw na iyon ay naging masugid na manliligaw na ni Caroline ang binata. Mas lalo pang ang nahulog ang loob niya dito dahil sa mga kakaiba nitong panliligaw. Tulad ng ibang kalalakihan, ay mahilig itong magpadala ng mga regalo, bulaklak at tsokolate, kasama ng mga bababangong mensahe. Pero ang labis na nagpakilig sa dalaga ay nang minsan itong magpalipad ng helicopter sa tapat ng eskwelahan na kanyang pinapasukan. Pakiramdam ni Caroline ng mga panahong iyon ay siya na ang pinakamaswerteng babae. Hindi lamang kasi matipuno, gwapo, mayaman at mabait si Babis, kundi isa rin itong matalino, may magandang trabaho at financially stable na lalaki. Isang katangian na hinahangad ng mga kababaihan. Di nagtagal ay napasagot nito ang dalaga at tumagal ang kanilang relasyon ng halos 1 taon at kalahati, bago niya ito tuluyang alukin ng kasal. Nang mga panahong iyon ay minor de edad pa lamang si Caroline, subalit nang tumungtong ito sa edad na 18, ay agad silang nagpakasal sa Portugal noong July 15, 2019. Pagkatapos ng kanilang kasal, ay nagpatuloy si Caroline Crouch sa pag-aaral ng kolehiyo sa Athens, habang nagpatuloy naman si Bobby sa kanyang trabaho bilang isang piloto. Parehong aktibo ang dalawa sa social media, kung saan nila ibinabahagi ang masasayang larawan at memories nilang magkasama. Kaya naman akala ng lahat ay masaya at tunay ngang napakaswerte ni Caroline sa napangasawa. Subalit sa kanyang diary na nakuha ng mga investigador ay kabaligtaran ang lahat ng nakasulat. Sa diary na sinulat ni Caroline gamit ang kanyang sulat kamay ay idinetalye niya ang lahat ng mga nangyayari sa kanilang mag-asawa, kabilang na ang kanilang malimit na pag-aaway. Mula nang ikasal ay lumabas ang tunay nitong pag-uugali at isa sa mga iyon ay ang kagustuhan nitong siya ang palaging masusunod at pinagbabawalan siya nitong lumabas kahit pa nga makipagkita sa kanyang mga magulang. Sa araw ng kanilang kasal, nasa kasanayan sa Greek na pagkatapos ng kasal ang mag-asawa ay dapat na magkakaroon ng masayang salo-salo kasama ang mga kamag-anak at pamilya. Subalit ng oras na iyon ay itinakas siya ng asawa at agad na dinala sa Athens. Noong una akala niya ay napakaromantiko nito sa kanyang ginawa. Lingid sa kanyang kaalaman na iyon na ang unang beses na ilalayo siya nito sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ilan pa nga sa mga detalye sa kanyang diary ay ang pagnanais niya na hiwalayan na ang asawa.
Subalit hindi niya ito nagawa dahil nalaman niya na siya ay nagdadalang tao. Ayaw ni Caroline na lumaki ang kanyang anak na hindi buo ang kanyang pamilya. Kaya naman sinubukan niyang tiisin at unawain ang ugali ni Babis. Subalit ang kanilang pag-aaway ay mas lumala at nagawa na siya nitong pagbuhatan ng kamay. Dito ay tuluyan na niyang ninais na hiwalayan si Babis. Sa kanyang diary ay sinulat niya noong araw bago ang krimen na dadalhin niya ang anak na si Lydia sa bahay ng kanyang ate dahil sa hindi na niya kaya ang ginagawa ng asawa. Sa huli ay inilagay niya rin doon na mahal niya ang asawa, kaya naman pinili niyang manatili at magtiis sa piling nito sa kabila ng pinakita nitong pagmamalupit sa kanya. Isa pa rito ay ayaw niya na lumaki ang anak na si Lydia na wala na ang ama nito sa kanyang tabi. Pagdating sa Athens, ay tsaka lamang sinabi ng mga investigador kay Babis na sa mga oras na iyon, siya ay official nang ikinukonsider na primary suspect sa pagkamatay ng kanyang asawa. Siya ay inaresto at isinailalim sa interogasyon na tumagal ng 8 oras. Dito ay dinatalya nila kay Babis ang lahat ng mga ebidensya na nagtuturo na may kinalaman nito sa pangyayari. Una, base sa unang salaysay ni Babis sa mga pulis, ang mga salarin ay dumaan mula sa bintana sa basement ng kanilang bahay sa likuran. Pinag-aralan nila ang nasabing bintana at katakataka na napakaliit nito at base sa paglalarawan ni Babis sa pangangatawan ng mga salarin ay hindi sila kakasya sa nasabing bintana. Sinabi niya rin sa unang salaysay na sinira ng mga salarin ang kanilang mga gamit. Maliban dito ay sinabi niya rin na sumigaw ang kanyang asawa at walang tigil sa pag-iyak ang kanyang anak. Subalit katakataka na ayon sa kanilang mga kapitbahay, noong mangyari ang krimen ay wala silang narinig na kahit na anong ingay mula sa loob ng bahay, maliban sa malakas na iyak ng aso na tila ba nasasaktan. Katakataka rin na walang nakuha ang forensic team na kahit na konting bakas ng DNA at fingerprints sa loob ng bahay. Base rin sa ginawang analysis ng forensics, sa nakitang surveillance camera sa loob ng kanilang living room, ay nalaman nila na ang memory card nito ay inalis ng ganap na 1:20 ng madaling araw, 4 na oras pa bago ang pagdating ng mga sinasabi nitong magnanakaw. Ang mas nagbigay pa ng linaw ay ang suot na smartwatch ng kanyang asawa, kung saan ay namomonitor nito ang pulso ng biktima. Base sa pulse reading, nang ganap na 3:58 ng madaling araw, ay mahimbing itong natutulog. Pagsapit ng 4:05 ng madaling araw, ay 50% na itong gising, at ang kanyang pulso ay nagpapakita ng labis na bugso ng damdamin, marahil ay sanhi ng physical at mental stress. At 4:11 ng madaling araw, ay tuluyan ng huminto ang kanyang pulso. Ibig sabihin ay wala na itong buhay. Maliban dito, lingid sa kaalaman ni Babis na ang gamit niyang smartphone ay may isang application kung saan ay may features ito na makikita ang lokasyon ng sino mang may gamit nito. Sa nasabing data ay nakita nila na si Babis ay nagpaikot-ikot sa loob ng bahay ng mga oras na dapat sana ay nakatali ito base sa kanyang salaysay. Sinubukan din nilang gawin o i-reenact ang ginawa nitong pagdial sa cellphone gamit ang kanyang ilong. Subalit walang kahit na sino sa kanila ang nakagawa niyon, maging si Babis nang kanila itong ipagawa sa kanyang muli sa pangalawang pagkakataon. Nalaman din nila na sinubukan ni Caroline na mag-book ng hotel para sa kanyang sarili at sa kanyang anak noong gabi na mangyari ang krimen. Nagpadala din ito ng mensahe sa isang kaibigan kung saan ay sinabi nito na iiwan na niya ang asawa. Sa paglalahad ng mga ebidensya ay tuluyan ng umiyak si Babis at inamin ng buong pangyayari. Sa kanyang salaysay ay sinabi niya na noong May 10, 2021 ng gabi ay nagkaroon sila ng pagtatalong mag-asawa. Nais nitong umalis kasama ang kanilang anak, subalit pinigilan niya ito. Ayon kay Babis, ay mahal na mahal niya ang anak at hindi siya papayag na lumaki ito na wala sa kanyang tabi. Ayon pa kay Babis, habang nag-aaway, ay nag-init ang kanyang ulo nang itulak ni Caroline ang anak, kaya naman ay nagawa niya itong patayin. Noong una ay plinano niya na itapon ang katawan ng asawa, subalit kalaunan ay naisip niya na isisi sa iba ang pangyayari. Nang mga panahong iyon ay laganap ang nakawan sa Athens, at ito ang nakita niyang paraan para iligaw ang investigasyon.
kabilang na ang pagpatay sa asong si Roxy at pagtali sa kanyang sarili ng duct tape. Sa huli, sinabi ni Babis na dapat lamang siyang maparusahan at humingi ito ng tawad sa pamilya ng kanyang asawa dahil sa kanyang ginawa. May 16, 2022, si Babis ay napatunayang nagkasala sa patong-patong na kaso ng planadong pagpatay, pananakit at pagpatay sa hayop, masamang pag-uugali, pagbibigay ng maling testimonya at pagligaw sa investigasyon. Siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa ginawa niyang pagpatay sa asawa, karagdagang 10 taon sa pagpatay sa asong si Roxy, at 11 months naman sa kasong pagsisinungaling at pagligaw ng investigasyon. Ang grupo ni Babis ay nagpasa ng kanilang apila, at noong September 29, 2023 ay muling pinagtibay ng Court of Appeals ang hatol ng unang paglilitis. Nanalo din ang pamilya ni Caroline Crouch sa isinagawang labanang legal sa kustudiya ng kanyang anak na si Lydia, matapos na mag-apila ang mga magulang ni Babis na sa kanila mapunta ang bata. Makalipas sa mga pagdinig ng kaso sa isang interview sa media, sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita ang ama ni Caroline at may ibinahagi itong impormasyon. Ayon sa kanya, matapos na mahatulan ay nagbigay sa kanya si Babis ng isang liham kung saan ay inamin nito ang buong pangyayari. Ayon sa ama ni Caroline, si Babis ay nasangkot sa isang grupo ng sindikato na may kinalaman sa iligal na transaksyon. Ang nasabing grupo ay nangangailangan ng isang pribadong helicopter na pagsasakyan ng kargamento. Ang nasabing transaksyon ay sinabi ni Babis sa kanyang asawa na si Caroline. Nang malaman ito ni Caroline ay agad itong nagalit at nagplano na umalis at iwan si Babis, dahil hindi nito nais na masangkot sa iligal nitong ginagawa. Nang malaman ito ng grupo, ay inutusan ng mga ito si Babis na dispatchahin ng asawa. Kaya niya ito pinatay sa takot na patayin siya ng grupo pati na rin ang anak na si Lydia. Ang nasabing revelasyon ay inilabas ng ama ni Caroline 2 linggo matapos ang custody case sa anak ni Caroline na si Lydia. Ang aligasyon na ito ay hindi naman napatunayan at pinagwalang bahala na ng pamilya dahil sa si Babis ay nakakulong na sa isang high-security prison sa Central Greece kung saan ito pinagbabayaran ng ginawang kasalanan. Ang pamilya naman ni Caroline ay nagdesisyon ng ibenta ang kanilang mga ari-arian at lumipat na ng Pilipinas para dito manirahan. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.